Sa isang nakakaanting puso na pag-amin, nagpakawala ng mga kumakalampag na pahayag si Professor Malindog kaugnay sa kasalukuyang isyu sa politika. Ayon sa kanya, si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na traidor sa bansa at hindi ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag, binuksan niya ang isang mainit na diskusyon hinggil sa mga bagong alingawngaw ng politika sa bansa. Ipinahayag ni Professor Malindog na ang katotohanan si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay nagtaksil ay isang susing bahagi ng kasalukuyang pagpupulong. Itinuro niya ang mga hindi matatawarang ebidensya at impormasyon na maglalantad sa umano'y mga kabalbalan at pandaraya na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa kanyang matapang na pagtutol at pagsisiwalat ng katotohanan, umani si Professor Malindog na maraming reaksyon mula sa mamamayan at nagbigay daan sa masusing pagtuklas at pagsusuri hinggil sa mga naganap sa larangan ng politika. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. My deal si PBBM with the United States, the possibility of that is higher, unbelievable more, compared dun sa Duterte China. The deal kuno, higher, unbelievable more, compared dun sa Duterte China. The deal kuno. Oh, deal kuno. Oh, deal kuno. Oo, tama po yan, Susan Abilis. Ganun po karami. Kasi nga yan si Trililing na yan, nag-backdoor yan. Oo, isa yan sa mga traidor. Yan talaga ang totoong traidor. Yan ang totoong Judas, si Trililing. Siya talaga ang siya talaga ang nagkaroon ng deal dyan sa China na yan. At kumbaga mga kaibigan, binakdoor nila yan eh. Yan dapat sisihin. Pati si Panot, si Panot namayapa na eh. Hindi po si Duterte, guys. Ang naabutan po ni Duterte, mga kaibigan, wala na. Inayos na lang po ni Tatay Digong yan. Kaya nga siya nakikipagdiplomasya, di ba? Kasi nga sinira na ng mga previous administration yung disputed islands na yan. Sinira na po nila. Ang naabutan po ni Duterte, guys, wala na. Sira na. Kumbaga, inayos na lang niya, guys. Oh, hindi siya traidor. Ang traidor yung mga nakaraan. Yun nga, ang pag-uusapan ng tatlong bansa kasama ang Japan at Estados Unidos sa darating na Abril, Marso pa tayo ngayon, no? Sa Abril, sa pagpunta ng Pangulo is patungkol sa agreement, no? Depensa pa rin ang pag-uusapan. So nakikita natin na kahit na sa mga ibang bansa, puro defense ugnayan patungkol sa depensa, ang malimit na nakukuhang pahayag natin sa Pangulo sa kanyang pagbisita sa ibang mga bansa. Nakita natin yung pagpupursugi na pinapalakas natin yung ating depensa. Pero okay ba na ipagtuunan ng pansin ng Marcos administration yung sa mga kapitbahay natin na pagsisikap din, yung sa Southeast Asia? Kasi 'di ba may isinusulong din ng ASEAN na Code of Conduct dito sa South China Sea. Do you think, kasi ito yung mga kapitbahay, claimants din sila, ito yung mga direct claimants talaga compared dun sa Japan, sa US, meron pang sa Germany, sa Australia. Na mga usapan. Pero itong ASEAN na kapitbahay ng China at kapitbahay natin na meron ding nagkakaroon din tayo ng involved din dito sa agawan sa dyan sa South China Sea. Ang sa kanila ma-push through itong Code of Conduct na ito. Code of Conduct. Mas okay ba ito na ito yung pagtuunan ng pansin natin kasi magkakapitbahay, magkakarelate tayo, mag-usap tayo sa China compare dito sa itong mga ginagawa previous ng administrasyon? Yes, I would agree with you. Na mas maganda instead na makipag-usap ka sa Western Alliance ng United States na puro defense and military, na at the end of the day malalayo yan sa Southeast Asia.
It's in Europe, it's in the other side of the Pacific, the United States. Wala naman, pag nagkagit-gitan, wala namang impact sa kanila eh. Ang may impact talaga ay Southeast Asian countries. Ang ano ko nga dito sa ating gobyerno is, why don't you talk it out with the rest of the claimant states and China, the code of conduct, and push for it? Ang hindi ko maintindihan, ang alam ko kasi dyan sa code of conduct na yan, other claimant states, in the South China dispute, they want it pushed and concluded. Ibig sabihin, they want the code of conduct para maayos ang pormahan dyan sa South China Sea at alam ng bawat isa kung anong kanilang boundaries in terms of actions. Kasi yun naman ang essence ng code of conduct. So from my friends coming from Vietnam, from Malaysia, and other claimant states, because I talked to them as well on this issue, and they're okay with the code of conduct. Ang hindi ko maintindihan, ang Pilipinas. Kasi tayo actually, ang laging may something, pag nag-uusap sila about code of conduct, we insist on something. Tingin ko kasi, ang Amerikano, ayaw niya mag-push ang code of conduct. Ayaw na magkaroon ng code of conduct in the South China Sea between ASEAN countries and China. Kasi pag nagkaroon ng code of conduct, wala na sila sa eksena. Kasi ibig sabihin, hindi nila magugulo na ang South China Sea dahil malinaw sa mga claimant states kung paano sila nagbibihave at anong nire-respeto nila sa bawat isa at paano sila lalarga dyan sa South China Sea. Kasi yun ang essence ng code of conduct. I feel like it's really the dictates of the United States na sometimes we oppose certain things in the code of conduct kasi Pilipinas ang nag-oppose eh. In most cases, pagdating sa kung ano yung mga wordings ng code of conduct, even before may sinasabi na the Philippines wants to have a third party in the code of conduct. A third party would mean, an external power or external country na hindi naman kasali sa ASEAN, hindi rin kasali sa South China Sea dispute, na maging part ng code of conduct. Hindi pwede yun. I don't think China will bend on that, and I don't even think the other countries in ASEAN will agree. Kasi ang code of conduct is between the ASEAN states and China. Sila talagang nag-uusap dyan. So parang madali lang naman siguro mag-agree on certain things kung gusto mo talagang mapabuti at maging peaceful and stable ang South China Sea. Na kung hindi mo gusto dahil mawawalan ka, so, gusto mo lang ng gulo, talagang hindi ka mag-agree. So may mga ganong klaseng dynamics. Sa akin, ang Pilipinas should work more with the Southeast Asian countries, especially the claimant states, to push through with the code of conduct in the South China Sea between ASEAN and China. You cannot isolate China in that code of conduct. Bakit? Because China is the biggest player in the South China Sea. It's a bigger player. You cannot do that. Kasi kung kayo lang din magkakaroon ng code of conduct, hindi pwede yun kasi you have one player out, magulo pa rin yan eh. So kaya nga ASEAN state and China, so that these two sides will talk and will come up with that code of conduct that will make the South China Sea a peaceful area for everyone to be happy. Ganun ang purpose niyan eh. Ang tanong, bakit hindi napupush? Sometimes it's us who make question about some things in the code of conduct. Kaya hindi yan napupush kasi ang ASEAN is consensus. If one country says no or may opposition sa word or whatever, hindi yan magpupush through. So tayo dapat bilang Pilipinas, if we really want a peaceful South China Sea, then we should cooperate more with ASEAN and ASEAN countries to push for the code of conduct to be concluded anytime soon. China, as far as I know, is willing to do that. I know that they want the code of conduct pushed through and concluded anytime soon. So tayo dapat proactive tayo. Prof, ang kanilang narrative naman na inilalabas ngayon, ng ibang pinalulutang ngayon is meron daw secret deal ang mga Duterte sa China. Meron ding lumalabas na... Yes, sabi po ni Susan Abeles, President Duterte has coordination with the ASEAN countries. During his time, he prefers peace, peace not war. Yun talaga ang target ni Pangulong Duterte, diplomasya. Ayaw niya ng tension na yan. Ayaw niya ng hidwaan na yan. Gusto niya kapayapaan po mga kaibigan dahil karatig bansa natin yan eh. Mga neighboring countries natin yan. 'Di ba? Tingnan mo yung nag-pivot siya, 'di ba? Nag-pivot siya to China. Hindi po siya pumuntang Amerika. Bakit? Dahil nga mas importante po yung mga kapitbahay mo.
Yan talaga ang pinaka-explanation dyan ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Bakit kailangan mong pumunta dun sa Amerika? Meron naman tayong mga kapitbahay dito na kailangan po natin ng tulong nila. Dahil nga guys, alam naman natin na ang Pilipinas po is a developing countries. Ibig sabihin, wala pa tayo doon. Nagde-develop pa lang tayo. Tayo po ay nag-aano pa lang, no? We are trying to at least pumantay sa mga karatig bansa natin. Kasi nga, dati naman tayong number 1, pero ngayon, unti-unti na tayong bumababa. So, we are trying to to at least makahabol, parang ganun po mga kaibigan. Kasi 'di ba? Ang Pilipinas po, mayaman po ang Pilipinas mga kaibigan dahil na po sa mga korap na 'yan, kaya po tayo naghirap. So pagdating po dito sa ginawa po ni Duterte guys, tama 'yun. Gusto niya kapayapaan, ayaw niya ng hidwaan. Secret deal, malabas na mga issue ng US. Ba't natatawa si Pagad? Secret deal ni Marcos daw at ni US. Alin ka mas naniniwala na secret deal? Oh, yan May secret deal May secret deal si Kuting sa Amerika. May secret deal din daw si Pangulong Duterte sa China. Oh, anong totoo? Okay, pakinggan po natin guys. Ito yung ano ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. And I think this is really the truth. Why? Because hindi mahilig si Digong sa mga deal na ganyan eh. Walang ganon. And even China, it's not in their character to make a deal with an individual. Yes. Usually China makes deal with a country, state to state yan. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Long term kasi long term pag bansa ang kausap mo as bansa kaysa sa individual kasi mawawala din yan, bababa sa pwesto. Wala din yan eh. That's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people. China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government will deal with the government and country to country yan. If you talk about deals. Siguro, ang sinasabi lang kasi ni President Duterte, si President Duterte and President Xi, outside of their official function or outside of government, outside of politics, they are friends, like people, like human beings. They're friends. And they're entitled to friendship for God's sake because they are human beings. So that is not a deal. That is just friendship. But that is not a deal. Ngayon, kung tatanungin mo naman ako sa yung isang deal, United States. Saan ka mas naniniwala? Yun naman ang sasagutin ko. Sige pa. Okay? Oo. Yun ang sinasabi ko kasi Americans likes to do this. Pero take note, if you look at Americans, they always deal with a person kasi sometimes ginagamit nila ang person to get what they want in a country. Yun. That's why that's why you look at the diba? They always back up. Zelensky is back up by whom? In the Ukraine crisis. It's back up by the United States. Ano yung dealing ng United States? Through Zelensky. Even if the whole Ukrainian country doesn't like it anymore, pero ang kanilang ang kinakausap nila at binabackupan nila si Zelensky. Because if Zelensky is not backed up by the United States, Zelensky will not anymore be the president of Ukraine. Kasi ang United States mahilig sa ganon. Yung tao, in exchange kung anong mga personal interest niya, yun ang i-feed ng United States, sila ang mag-deal. It's not the country to country. Ganon sila eh. So kung tatanungin mo ako, kung mas may deal si PBBM with the United States, the possibility of that is higher and believable more compared dun sa Duterte China. Ayun. The deal kuno. Narinig niyo yun Narinig niyo yun. Loud and clear. Galing po yan sa isang profesor na si Ana Malindog, mga kaibigan. So, mas naniniwala siya na mas maraming deal itong si Kuting sa Amerika. I-compare mo kay Tatay Digong. Dahil nga, sabi nga ni Professor Ana, na itong Chinese or yung China, hindi po yan nakikipag-deal sa person to person. Nakikipag-deal po siya government to government. Pagdating naman daw sa Amerika, ang Amerika daw mahilig daw makikipag-deal person to person. Nakita nyo ang difference?
Napakalayo. So, wala pong nangyayaring agreement sa panahon ni Duterte. Kaya nga ang tawag dun, palabra de honor. May agballs. Very decisive. Political will. Yun ang pinakamagandang term. Pero kay Kuting, ipinagkaluno po tayo mga kaibigan. Hindi natin malamang sa malamang. Baka ibinenta na tayo. Tapos inisisisi na lang nila kay Duterte. Malamang pwedeng ganon. Kunwari, isisisi nila kay Duterte, yun pala, sila na pala yung nagbenta sa atin. Pwedeng mangyari yun, ha? Sabi ko lang, pwedeng mangyari yun. Hindi ko sinabing nangyari yun, pero pwede pong mangyari yun. Kaya nga traidor Sino si Judas? Yun nga ngayon Kaya nga topic natin ngayon, sino si Judas? Kita nyo na. Kasi nga mga kaibigan, ito pong si Professor Ana Malindog po, marami na rin itong na-experience guys. No? Kasi nga, isa sa mga expert Para itong si Madam Malutikia expert din, no? Magagaling din mag-analyze. Yan sila. So nakita niyo yung difference ni Kuting tsaka ni Tatay Digong? Napakalayo po. Dahil si Digong guys, kayang-kaya niyang kausapin na wala pong mangyayaring hidwaan. Kasi nga, meron po siyang political will. Iba nga yung analysis ko nga mas mahirap, mas nakakaano pa nga yung analysis ko dyan ngayon ko lang nare-realize yung mga bagay before the election Kasi nung election, akala natin iba ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan Sabi ko nga, even before the election, my analysis is, they already talked to the United States. Even before the election. Aba, alam mo, narinig ko rin yung ganyan Grabe ang natuklasan. Grabe ang natuklasan po ni Professor Ana, mga kaibigan. Ulitin po natin one more time. Ito po, i-rewind na natin ng konti para maintindihan po ng lahat. Konti lang. They already talked to the United States. Ayun. Kaya naman kasi pala. Kasi election, akala natin iba ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan Sabi ko nga, even before the election, my analysis is, they already talked to the United States. Even before the election. Kinausap na pala talaga nila ang Amerika? Even before the election, mga kaibigan. Grabe na tuklasan po ni Professor Ana. Ngayon, pwede natin i-justify guys. Kaya naman pala. Di ba? Smart Magic. I-connect nyo. I-connect nyo ang Smart Magic at i-connect nyo ang Amerika. Yun na yun. Ang result, panalo siya. Kasi nga, even before the election, kinausap naman pala ni Kuting ang Amerika. Klarong-klaro po guys Klarong-klaro po yun. Magandang analysis ni Professor Ana Malindog. So, nag-gets nyo na guys. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala nanalo. Sus, grabe. Ibang klase ka talaga. Kuting, napaka-hudas mo. Ahas, napaka-traidor at hudas mo. Pwede nga siguro talaga mangyari guys. Baka siguro binenta na siguro talaga nila. Baka nga binenta na nila. Tapos, syempre, ang pagbibintangan, si Duterte, kasi nga alam mo naman si Duterte, napaka-prinsipyong tao, maprinsipyo po. Ay, nako. Diba? Ang dami po natin natuklasan, Alam mo, narinig ko rin yung ganyan, Yun yung analysis ko, Yung analysis ko, ngayon ko lang sinasabi. Meron din akong narinig na ganyan. Well, narinig ko lang din naman yan at patuloy nating pakikinggan ang lahat ng mga naririnig natin. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin. Maupay na hapon muli. Maupay na hapon muli at thank you so much Admar and Carlo at sa kay Pastor Kibuloy. Pastor, you just have to be strong. Always be strong and the Lord and the Father
Almighty will always be with you. I know that. Yun mga kaibigan, si Professor Ana Malindog. Yan, galing. Ibang klase talaga itong si Professor. Prof! I agree po, Prof. Naniniwala po ako sa sinabi mo. Grabe guys. So, yan ha. Talagang, so, pwede na po natin putulin na wala pong agreement. Pero, itong si Kuting, before pa mag-eleksyon, kinausap na pala ang Amerika. O, ayan ha. Ayan po ang pinaka-latest ngayon na na quote, no? I-quote natin 'yan, ha? So, kinausap na, ibig sabihin, guys, talaga nakaplano na. 'Di ba? Nakaplano na. Advance po, mga kaibigan, advance po sila mag-isip. So, syempre, pag kinausap na, alam nyo na, yung smart magic ba, saan ba galing yan, no? 'Di ba? So, tama po si Attorney Glensyong, mga kaibigan. Meron talagang hocus-pocus na nangyayari dyan. Kasi nga, ang Amerika po guys, gagawa po ng paraan yan para ikaw ay manalo. Gawain talaga nila yan kahit dati pa. Diba? Minsan nga, sila nagpapaupo ng Pangulo, diba? Sila nagpapaupo kung sino gusto ng President. O, ganun po ang Amerika guys. Hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po na nila ginawa sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa po. May mga maliliit na bansa, ginawa na rin ng Amerikano yan. Kasi nga, ang sabi nga ni Prof, mahilig silang kumausap person to person. Diba? Parang ano yan eh, parang ginagawa nila, parang tinatraidor talaga nila yung bansa eh. Oh, pero ang China po, hindi po. Kasi nga, government to government sila eh. Diba? So, pag government to government kasi mga kaibigan, bansa sa bansa ang nag-usap, malabo po magkaroon ng pagtatraidor dyan. Pero pag tao sa tao, nako, bentahan yan. Di ba? Pwede mangyari yun, oh. Kasi nga, syempre, pag kinausap mo lang yung tao sa tao, oh, pwedeng mangyaring may ano dyan. Oh, bahala ka na ha, beke naman. Mga ganun-ganun yan, di ba? So, yan po si attorney, andyan po si Professor Ana Malindog po mga kaibigan. Ang kanyang napaklasan po. Patungkol po ito sa agreement ni Kuting sa Amerika. Ayan po. Paano lalaban si Bantag once lumabas? Ayos po, Paul. Nona Flores. Ayan. Ano lang naman Nona Flores? Parang gusto lang po namin tumakbo po siya, no? Pero hindi naman talaga ano yan. Ayan. 740 likes na. Salamat po. Becky naman. Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, yung mga bagong dating, baka pwede naman kayo magtuslok, guys. Libre po. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, guys, ha. At paki-share po ang ating video, ating paki-share po guys. Share lang po lang tayo mga kaibigan, no? Yan. Blessed Holy Week po sa ating lahat. Sabado de Gloria, tama ba? Holy Saturday, ayan. Bukas po, Happy Easter. Nako. Ang bilis ng panahon. Araw ng pagkabuhay na po bukas. Mabubuhay na kaya si Honti Virus bukas? Kailan kaya lilitaw? Ha? Kailan kaya lilitaw si Honti Virus? Nako. Itutuloy kaya niya? Malamang hindi na siguro niya itutuloy yan, no? Baka siguro nakapag-nilay-nilay na siya, guys. Itong si Honti Virus. Baka ititigil niya ang hearing, no? Malay lang natin, guys. Pagdating po ng Lunes, sasabihin niya, wala na pong hearing, ibinasura ko na. Dahil nakapag-nilay-nilay na ako. Sarap pakinggan, ha? Ayan, si Cams Oranza, tama, palakpak sir. Kasi tama si Madam, maganda topic niya. Gusto ko din yung sibak na si Dayon Oyor para tapos na ang gulo, yes. Ang daming mga trolls kanina. Kung ano mga pinagsasabi, Oy, mga trolls, Holy Week pa, ha? Bakasyon pa lang ngayon, magbakasyon naman kayo mga trolls. Grabe kay kumayod, Kahit bakasyon, talagang kinakanaan nyo, Di ba kanina ang daming trolls, guys? Pinagsisipangan ni Susan, Holy Saturday po, Sir Foodie. Ayan, Holy Saturday. Ayan, si Ella Carino. Elena Calapis, it was, but God is watching us. Walang asong makumkum. Walang asong makumkum as time goes by. All the secret bad works were seen and time tells what next God knows. Yes. Elena Calapis. Melba Mendez. Hello, Foodie and everyone. Ayan, hello.
Beta Galban, 772 likes. Maraming salamat. Gemma Nabarte, 100% true po si Ma'am Professor Ana. We pray sa ating mahal na bansang Pilipinas. God bless. Abel Bartolata, ayan. Marilu Schwarzen, buhay na buhay ang virus. Ella Carino, Holy Saturday po. Ayan, nabasa ko na pala yun. Tessie Labo, good afternoon po sir. Foodie, good afternoon sa iyo dyan, Tessie. Crisale, Marienda Flora, mega love shout out, hello. Gemma Nabarte, blessed Black Saturday sir. Foodienet, watching from Dubai. Oy, mga taga Dubai, oh. Kumusta na kayo yan, mga taga Dubai? Crisale, ayan. At Tessie Labo, mega love shout out, hello. Ayan, may oras pa tayo guys sa mga gusto pang humabol dyan. Pwede pa kayong humabol para tuloy-tuloy lang po ang ating discussions. Pwede pa kayong magtanong guys at pwede kayong magtuslok-tuslok sa mga bagong dating. Baka nakalimutan lang po natin magtuslok guys ha. Baka pwede naman no. Bago po kayo tuslokin nyo muna. At pwede na kayo. Ayan. Kumusta po ang inyong araw guys? Naramdaman nyo ba ang init? Ha? Naramdaman nyo ba ang init? Sobrang init po no. Grabe no. Kahapon pa lang, grabe din ang init eh. Kaya payo po natin sa ating mga kababayan dyan ng mga medyo may edad na, medyo mag-ingat-ingat po tayo sa init, huwag po tayo masyadong expose, dahil delikado po ang sobrang init, iwas lang po tayo, no? Iwas. Yan. Leonida Pahingan, good afternoon po Foodie, good afternoon sa iyo dyan. Susan Abilis, oy Susan, 796 likes na, galing! Crisale, Gemma Nabarte, mega love shoutout, hello. Susan Aveles, mega love shoutout, Leonida Pakingan. Dahil summer na po guys, sobrang init na. Diba? Super init po guys. Grabe. Talagang, kahit nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa. Pawis na pawis ka na, no? Buti pa si Susan Aveles eh. Malapit lang sa beach. Malapit ba kayo sa beach, Susan? No? Malapit ba kayo sa beach? Ayan. 808 likes na, galing naman. May Manzano, hello, shoutout po. 809 likes, Beta Galban, maraming salamat. Buti pa yung mga malalapit sa beach, no? Kami, ang layo namin eh. Mega love shoutout, May Malonzo. Ayan. Uy, galing naman nila Susan Abiles, malapit pa daw sila sa beach, oh. Malapit ba kayo sa Bolinao, Susan Abiles? Marites De Torres, hello po. Ayan, Beta Galban. 616 likes. 816 likes. Ayan. Elena Calapis. Yes, mainit din dito sa Greece. It's not normal spring. Parang summer. Talaga? Ibig sabihin, wala pa palang spring dyan, Elena Calapis. Dinudumog ang Enstanza Beach. Matraffic papunta. Talaga, Susan Abeles. Malayo ka sa Bolinao. Balak pa naman namin mag-Bolinao, tas dadaan kami sa lugar mo, Susan, para makipag meet and greet. Kita tayo sa saan ba yun? Sa Manawag ba yun? Beta Galban, 822 likes. Ayan. Siyempre, pag sobrang init mga kaibigan, talagang gusto mo na mag-beach. Ayan, 824 likes. Abel Bartolata, Susan Abeles, good PM. Beta Galban, 825 likes. Gemma Nabarte, Sir Foodie, waiting for Sir Captain Dado. Latest news update, sir. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Yes, Gemma Nabarte, antay-antay lang tayo sa mga updates, ha? Oo. Tapusin muna natin ang Holy Week. Kasi Holy Week pa ngayon. Bukas po ay, Easter Sunday na. God bless us all. Abel Bartolata. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila patuloy at talamak na nga ang mga katiwalian sa bansa, lalong-lalo na ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Hanggang kailan nga kaya mareresolba ang mga issue na kinakaharap ng bansa kung ang namumuno ay nangunguna pa sa paggawa ng mga kalokohan? Tila unti-unti na nga rin nawawalan ng pag-asa ang taong bayan, kaya